Hey guys, what's up? Good evening, everyone. Wait, that's setting up. Okay. All right. Good evening, everyone. Yeah, this is Coach Johnson Chua, and welcome again. Okay, sa pagsasama po natin. Sorry, ayos ko lang po yung aking. Yeah, medyo baba lang po natin ng konti. All right. Okay, so good evening, everyone. Yes. Okay, so another Friday, another live po natin. Okay, with Coach Johnson Chua, and yeah, so super sorry rin po sa itong mga ilang days na po, medyo naging busy po tayo. Originally last week Friday po, I'm also planning to do an FB live po sana, pero nagkaroon po kasi ako ng quick session. Okay, so yun po, no, at napunta po yung time ko doon sa isang client ko po. Okay, kasi minsan po kumukuha rin po ako ng mga session, online session. Okay, so minsan kahit gabi po nagtatrabaho po tayo. Okay, kasi tuloy-tuloy pa rin po, marami po mga nag-update for readings. Okay, especially for the coming year. Yan, yung mga medyo concern, okay, na ano ba next year, ganon. And partly yun po, no, and sasamantalayin ko na rin po itong video na to talk about also sa mga bagay na mga naririnig din natin for 2026, okay? Although the topic for tonight is the Hello December, okay, 2025, because I want that this video is also become a guide para sa inyo, okay, this month, okay, itong pagpasok po ng December 7, okay, then towards to January, mga January 5, around that time, no? So, yun po yung mga cut-off po natin. And then, alam po natin lahat po, papasok na po ang 2026, so everyone is being alarming na, ano ba, kamusta po muna yung taon? Ano bang meron? Next year ba, much more better year na ba? Ano ba, mas more magiging maayos na ba yung economy natin? Okay, at marami po sa atin, I think, medyo na-alarma rin po because of, syempre, ang dami na pong lumalabas sa social media, sa mga TikTok, Reels, okay, or even sa Facebooks, like that, no? Na yung nga po, no, kinikwento yung tungkol sa next year, masyadong dynamic year daw, because it's a double fire, okay, so everyone is being paranoid, no, in a way. So, kaya ito po yung mga ilang things din na pwede natin pag-usapan. So, take this also an opportunity kapag meron kayong mga questions, mga napapanood nyo po, okay, at may questions po kayo, pwede nyo pong i-post yun dito. Ako po kasi hindi po ako hindi po ako totally content creator, so ang nangyayari po ngayon sa akin is answering, okay, yung mga questions po natin related dun sa mga content creator na nakuha po natin, okay? So kaya kung meron po kayo mga napanood or nabasa or nakita at naging alarming po sa inyo, you can post it here. Ito, okay, on this session, we have a 1-hour session naman po, and then I will try to explain din po kung ano po yung totoo at ano po yung hindi, no? At is medyo mapag-usapan po natin maayos. I know maraming beses na po ako nangangako na gumawa rin po ng mga ilang, hindi naman totally content, no, but partly yung mga vlog is more about talking about what is real, what is not, okay, kasi sobrang dami po lumalabas ngayon sa social media, partly medyo naguguluhan na po tayo, okay, may kasabihan nga wala namang mawawala if we will follow feng shui, especially sa mga teaching, sa mga gabay na tinuturo po nila. Napaka-thank you po, no? Napaka-thank you because they're trying to spread also the awareness about how feng shui works. Pero sa sobrang dami na po kasi na mga like halo-halong ritual, halo-halong mga way of paano natin pampaswerte or something, nawawala yung true essence of how feng shui works talaga sa buhay natin. Okay? So kaya yun po dahil ba't ayoko po gumawa ng content lang na basta content lang siya, no? So I'll be trying to make us also as much as possible yung meaningful, educational, para sa everyone, much more scientific and practical po yung pag-practice po natin ng feng shui. Okay? Kaya, there's no such thing as simple, there's no such thing as hard, okay? Because everything is about formula, okay? Importante po, practical and scientific. Okay? Kasi may mga part po talaga ng feng shui na medyo hard po yung approach, pero kailangan scientific and practical po yung approach natin. Okay? So, yun po, no? Ilang gusto po natin sabihin. Okay? So, also, thank you sa lahat po pala ng mga nag-share. Okay? Nag-like for this video. Okay? And also sa mga supporting our page. Okay? So, thank you, ha? Don't forget lang po to follow and subscribe. Feng Shui Sunrise by Coach Johnson Chua. Okay? And then also this video will be recorded, so partly po-post ko rin naman to sa YouTube channel po natin, Coach Johnson Chua. Okay? Para at least medyo may gabay lang po tayo. So now let's talk about sa
Okay, isahin muna natin ngayon, pag-usapan muna natin yung itong month of October, ay o month of December. Okay, pagpasok nga po. Kumusta ba yung sa month of December? Okay, kamusta po yung every animal sign? Anong sector yung mga medyo certain sector? Although, abangan nyo po, maybe after, maybe tomorrow or the Sunday, ipopost ko na po yung mga amulets and charms that we can use para sa month mo ng December. Okay? Yan. So, basically, December is a part of a critical month. Okay? Bakit? Kasi basically, nagta-transition na po. Itong horse energy po, may tendency pwede na po siyang pumasok itong panahon pa lang po ng December. Sabi nila, hindi ba dapat Chinese New Year ang pagpasok ng mismong Year of the Horse? Yes. Officially po, February 17, yun po yung Chinese New Year natin for next year. Okay, so February 17, officially papasok po ang Year of the Horse. Okay, Fire Horse. But February 4, mga around that time, 4 and 5, yun po yung springtime, na kung saan pag pumasok na yung springtime, automatically the energy of the horse is also enters na. But meron kasi because of the changes na nangyari sa mundo natin, the timeline, okay, sometimes hindi na po siya ganun ka-accurate. Sometimes it also goes a little early. Like, I think last 2 years ago, nung kinento ko po rin sa live ko, medyo biglang nagsimula na yung energy ng dragon. Around mga November, December pa lang, nagparamdam na siya. This time is etong December pa lang po, medyo nagpaparamdam na po or nagpapahapyaw na po yung energy rin po ng Fire Horse. Okay? So that's why itong month ng December, medyo magiging maingat na po tayo. May mga some of my clients na po, medyo ina-update na po, inaayos na rin po nila yung bahay nila para at least, or yung sa mga office nila, para at least medyo prepared po sila pagpasok rin ng 2026. Okay? Although, paprangkay ko po yung mga charms po at saka yung mga cures, mga around mid-December pa kasi possible dumating at po kompleto lahat. Pero at least now, medyo aware na po tayo. Okay? Kaya abang-abangan nyo lang po, no? Ipopost naman po natin lahat yung mga enhancers and cures na kailangan po natin sa page natin, sa Facebook and sa Instagram. So, don't forget lang po to follow and like, okay? Para at least updated po kayo lagi. Okay? And I'll try to also make mga quick video or short video bawat isang animal sign para may gabay din po tayo. Okay? Yun. Pero yung book po natin lalabas na rin po. This is the old book, okay? Pero meron tayong book na Feng Shui Guide and Feng Shui Calendar. Okay, so lalabas na po yung book natin. Nasa daan na po eh. Akala ko this week darating na eh. Kasi pinapapublish pa po namin siya sa Singapore pa po. So, ngayon po pagdating po niyan, maybe, hopefully mahabol by this week. Although Saturday na tomorrow. So, if not, baka po by next week. Baka po nandiyan na po lahat. Okay? So, available po yan sa ating Facebook, Instagram, or sa Shopee. Okay, you can double check po yung libro din po natin. Okay, para may gabay po kayo. Okay, so the book tells us about yung mga lucky color, lucky numbers, lucky directions. Okay, tsaka kumusta ba tayo for the year? What are the things we need to take care? What are the things na kailangan natin protectionan? Okay, tapos may monthly reading din po siya. Meron din po siyang flying star din po doon na teachings. Okay? And then yung other book naman po is teaching us like on how to look on the mga good calendar dates. When is the right time para to execute certain plans, signing contract, yung mga ganon. Okay, so yun po naman yung libro na pwede rin po natin i-follow. Okay? So yun, at least may mga idea po kayo. Yes, yun po, meron po nagtanong, si KitKat Roldan. Hi Coach, good evening. Ano po ba yung mga lucky animal sign by next year? Okay, so yes, pag-uusapan po natin yan. Stay tuned lang po kayo for this tonight. Okay? Medyo unahin lang po muna natin yung Hello December. Okay? Para at least aware muna tayo for this year. Okay? Then, kapag after nan, mamaya po, pakwento rin po natin, magpapahapyaw na rin po ako sa inyo kung ano-ano mga zodiac sign ang lucky for next year at anong mga zodiac sign dapat maging maingat din po. Okay? Yan. Alright. So, first, pag-usapan po natin para at least hindi po sayang yung time natin. Okay? Thank you sa mga likes. Thank you sa mga nag-share. Okay? Alright. So, number 1, this December will start around December 7, December 8. Okay? Magsisimula na po yung energy ng December. Now, sinabi ko kanina, ang 2026 chances baka magparamdam po yan itong December na po because the flying star chart of this month is the same also on the flying star chart of next year. So once the same of the energy from the next year tsaka this month, pag nagpareho po yan, may tendency po, may channeling na po na nangyayari.
Okay? So in short, medyo mararamdaman nyo na po siya. So yung mga good energy for certain animal sign, pwede na pong maging mas more, magsimula na, nag-i-improve na. Okay? Although para naman sa mga ibang animal sign, dapat na mas more maging maingat na. Kasi chances this year is a good year for you, pero next year po, medyo magiging maingat naman po tayo. Okay? So yan, kaya isa-isahin din po natin yan. So ngayon, pag isa-isahin po natin sa mga Year of the Rat. Okay, so sino po sa mga Year of the Rat, no? Like me. Okay, I'm also Year of the Rat. Okay, so kapag Year of the Rat po kayo, this month, papasok po yung number 6 star sa atin. When you say number 6 star, this month po is a month of like power and authority. Okay, so that means kung meron kayo mga ine-enhance for enhancing of good reputation, recognition, or finding mga helpful people or noble people na pwedeng tumulong po sa atin, itong buwan na to, medyo maganda po yan. Pwede natin i-execute yan. Okay? Although alam natin, December may be a busy month sa atin, sa sales, or sa business, or sa transaction, or sa trabaho, pero dapat bigyan pa rin po natin ng konting oras yung sarili po natin kasi maybe sa mga party or sa mga or minsan sa mga get together na nakakasama po natin, baka magulat yung mga Year of the Rat, biglang may ma-meet kayo someone na pwede makatulong sa inyo. Okay? So yun po yung positive energy po na pwede natin makuha. At itong mga taong to na pwede makatulong, chances, ito po rin yung pwedeng mag-back up or mag-support sa atin for the coming year. Which is, alam kasi natin, for the coming year, ang daga po medyo hindi po nasa magandang posisyon. Kasi kalaban po ng horse here, ang daga. Okay? Kaya dapat itong buwan na to, nagtatanim na po tayo. Inire-ready na po natin yung foundation natin. Inire-ready na po natin yung mga helpful people na pwedeng tumulong po sa atin. Okay? Kaya dapat itong buwan na to, nagsiset na tayo ng target goal, ini-structurize na natin yung plano natin para at least maging maayos po tayo at maging handa tayo for the coming year. Okay? Pero sa next year po, hindi tayo pwede masyado maging high risk taker. Okay? Kaya magiging maingat po mga Year of the Rat. Kaya yung amulet po na ilalagay po natin doon is para to attract noble people or helpful people. Abangan niyo po yung pipicturean ko po yung poster, papost ko po yun sa Facebook or sa Instagram po natin. Okay? Yan. Para naman po sa mga tiger and sa ox. Okay? Because you have the number 4 star this month. Okay? Medyo mag-enhance yung relationship star. Okay? So para sa mga Year of the Ox, mas more pabor yun, no? Kasi dahil itong buwan na to is special combinations para sa mga Year of the Ox. So that means itong buwan na to ng December, tendency pwede nyo po ma-meet din also yung mga helpful people, connection, chances, ang pinakagusto ko dun yung referral. Chances baka bigla may mga pumasok sa inyo mga referral, i-refer kayo sa someone, okay, na pwede makatulong sa inyo, okay? This is the right time para to gather network and connections. Okay? Although ayaw natin maging padalos-dalos sa mga decisions kasi this year po medyo may mga challenge ang ox pagdating sa emotion. Okay? Kaya dapat wag lang tayo padalos-dalos sa decisions natin. Pero tamang panahon na para medyo i-structurize na natin. Coming year po magiging maganda po ang ox. Okay? So sana ma-boost po natin siya. Okay? Now, para naman sa mga Year of the Tiger, okay, Tiger is the same, no? Relationship star is also strong, at saka may educational star po sila. So, that means this is also the right month din kapag medyo nag-gather din kayo ng mga informations, or nagre-research kayo, okay, or ine-expand nyo po yung horizon, meeting mga new people also na pwede rin makatulong sa atin. Maganda rin itong buwan na to para to connect with people, okay? Although itong buwan na to sa mga, in terms of like sa relationship lang, wag lang tayo masyado magpapadala in terms of mga emotions, sensitivity, conflicts, yung mga ganon. Kasi this month of the December, para sa mga tiger, baka lang kasi medyo gumana pong inyong pagiging pikunin, ha? Kaya dapat bantay lang po tayo ng konti, wag lang po tayo mabilis uminit ang ulo, okay? Tsaka dapat medyo maging maingat po tayo sa mga sinasabi po natin para hindi po tayo mauwi sa mga provocation or mga misunderstanding, okay? Itong buwan ng December, okay? Now, para naman po sa mga Year of the Rabbit, okay, Rabbit, you have the number 8 star, and this year, you have the number 9 star, so it's a two combination of a very good star, okay? So, meron ng reputation and recognition, malakas din in terms of money luck or sales luck, okay? Para sa mga Year of the Rabbit na mas lalo na kung kayo po yung nasa sales, or making mga closing deals, may transaction, gumagawa ng mga sidelines, maybe itong buwan na to is chances pwedeng mag-flood in ng money, okay? So, pwede natin mag-boost yan. Although, mag-ingat lang po kayo kasi may self-punishment din kayo this month. So, pag sila mo self-punishment, that means yung mga bagay or problema or conflict na sometimes ikaw lang din pala yung may gawa. Okay? So, need to be more careful. Pwedeng like pagiging careless, lack of focus,
Okay, kaya medyo maging maingat din tayo sa mga scammers or cheaters, mga ganun. Okay, para lang po, syempre, sayang mamaya maganda nga yung pasok ng pera, pero mamaya maganda rin yung labas ng pera. Okay, kaya dapat maging maingat yung mga Year of the Rabbit for that. Maganda rin po sa buwan na to na magdala rin po tayo ng mga protection, like yung mga pang anti-burglary, okay, para, or yung meron tayong dyan, isa yung Trinity Pack, maganda yun para pang control din ng money lock. Para yung money mo, palaki na ng palaki. Okay? Nakokontrol natin yung expenses. Yan. Maganda yung tuloy-tuloy yun. Yung Trinity Path, hindi lang po siya for this year. You can use it for lifetime. Okay? Yan. Para naman po sa mga Year of the Dragon, tsaka sa Year of the Snake, you have the number 9 star for this month. Okay? It's a special combination kasi this year, you have the number 1 star, tapos plus the 9, you have the Hotu number. Or we call it the sum of 10 number. So when you say sum of 10, completion star po siya. Okay? So that means para sa mga dragon tsaka sa snake, pag sinabi may completion star kayo, that means yung parang yung mga inaantay ninyo, chances ngayon na po lumabas. Yung mga gusto niyo po mangyari, chances this year niyo po, this month, makuha niyo na siya. Okay? Kaya kung may mga niluluto kayo mga transaksyon or may mga niluluto kayo mga papeles, mga inuusad kayo or niluluto kayo mga magagandang idea, dapat i-push nyo po siya. Especially sa mga Year of the Dragon kasi itong buwan na to is parang samhap meaning is like your 3 combined star. Okay? There's a mga helpful people, good allies, good network na pwede pong tumulong sa inyo. Kaya itong buwan na to, medyo i-boost nyo po yun. Okay? I-boost nyo po yun na mas more connect kayo sa mga people, friends, okay? Maybe family even, okay? Yan. Para sa mga snake naman po, also the same, meron kayo completion star. So this is also the month na para lalong mapalakas po natin yung energy natin. Okay? Mga helpful people na pwede po tumulong sa atin. Pero yung nga lang po para sa mga Year of the Snake, kasi because this year is also a conflict year, medyo maging maingat lang po tayo na huwag tayo masyadong, alam mo parang mabilis magsawa or parang biglang nagpabago-bago yung isip natin. Okay? Kasi yung number 9 star, sometimes po, nagiging unstable din po yung emotions nyo po. Okay? Pag naging unstable yung emotion, una maapektuhan yan, number 1, yung health nyo, especially yung gastro. Kaya sa mga snake people na mga pinanganak ng mga, especially winter time, no? Yung mga like September, October, August, September, October, November, December, January. Yan, medyo ingatan nyo po yung tiyan ninyo kasi tendency mabilis kayo ma-bloated, magkaroon ng mga acid problem, acid GERD or acid reflux. Okay, kaya medyo maingat po kayo sa health na. Yan. Para naman sa mga Year of the Horse, okay, it's a part medyo challenging po, no? Kasi this month of December po is kalaban po ng horse ang December. Kasi rat month po tayo. So baka this time po medyo mag-start na po yung mga conflict problem. So sinabi ko nga po yung hapyaw ng next year, pwedeng magparamdam na po yan this year. Kaya sa lahat po ng mga Year of the Horse, okay, sa mga nakikinig, all animal sign, all elements, okay? This month of the December, dapat medyo maging conservative lang po tayo. Huwag tayo masyado maging high risk taker or maging gambler na parang sugod na sugod, okay? Kasi kung ano man yung fault or problem na nangyari sa inyo this month, tendency pwede po siya mag-carry on tuloy-tuloy for the next year. Okay? Kaya maganda diba? Dapat ang horse this year, nasa top 3 animal sign kayo So dapat itong December na to, matapos ang December, na wala pong negative or malas or mga bagay na nangyari po sa ating na mga even sa health po natin, okay? Dapat po medyo conservative lang po tayo. Kasi kung may mga nangyari pong negative, kahit na sabihin natin yung January magiging maganda sa atin, baka hindi nyo po agad maramdaman. Magtutuloy-tuloy nyo po yan hanggang next year. Okay? Kaya sa mga Year of the Horse po ako mas more nakafocus ngayon. Medyo critical po kasi itong buwan na to sa atin. Okay? Kaya dapat sa mga Year of the Horse, especially kung meron kayong mga konting enhance sa mga gold or metal jewelry, mga ganun, or white gold, silver, okay, baka magdagdag kayo ng konti just only to protect yourself. Pero syempre maging maingat pa rin po tayo sa environment. Mamaya marami nga tayong suot ng metal pero mamaya maisa naman po tayo at manakawan naman po tayo. So medyo maging maingat lang po tayo. Unless kung meron po kayong special bracelet or charms, yan, especially ang pinapagamit ko dyan, yung mga metal charms or mga black charms, yan, pwede kayong gumamit, okay, like yung mga bracelet ng mga like black tourmaline, black obsidian, or onyx, or hematite, mga ganon, yan, it can also help you para for protection against sa mga negative energies, okay?
Yan. Para naman po sa mga Year of the Sheep, tsaka sa Year of the Monkey, this month po kasi we need to be more careful lang in terms of like mga robbers or cheaters, kasi meron tayong tinatawag na burglary star. The burglary star can cause like yung mga magnanakaw, manloloko, alam mo naman masalan pag December, marami po mga desperate o mga ganun, kaya mag-ingat po tayo, especially sa travel, kasi chances po sa travel po siya nangyayari. Di ba pag Pasko po, syempre marami po sa atin gustong lumabas, magbiyahe or umuwi po sa hometown natin, sa probinsya natin. Okay, kaya dapat maging mag-iingat po tayo sa ating daan. Okay, maging mag-iingat po tayo. And even sa accidental, you need to be more careful kasi this number 7 star also can cause accidents, especially para sa mga monkey at sa sheep. Okay, dapat maging mag-ingat po tayo sa in terms of pagiging careless. Huwag po tayo masyadong forgetful at saka awareness. Okay, huwag tayo masyadong too excited. Okay? Huwag tayo masyado maging too excited. Plan ahead. Don't be too excited. Okay? Kasi mamaya pag too excited po tayo, doon po tendency na mamaya, lalo tayo nagkakaroon ng mga mali or mga wrong decisions. Okay? At saka lack of clarity. Yan. Diyan po pwede pumasok yung problema. Okay? Even sa transaction, maging maingat po tayo kasi mamaya, diyan po pumasok na may maloko tayo, maisahan tayo, o manakawan po tayo. Okay? Kaya dapat maging maingat. Kaya sa mga sheep tsaka sa monkey, ano yan, lalagyan ko yun ng mga pang anti-burglary or anti-manloloko magnanakaw. This month po is medyo maganda panlaban. Okay? Yan. Kung sa kwarto nyo po, maybe you can also put like yung, hindi bedroom kahit sa bahay na lang. Okay, sa bahay. Maybe put some like maybe plants or something like that. Okay, kasi alam niyo naman po sa kwarto, hindi ako nagpapalagay ng plants. Okay? Pero pag sa kwarto naman po, maybe ang pwede niyo pong gawin is gumamit po kayo ng mga blue accessories. Yan. It can also help you para to increase focus and concentration. Okay? Para po yan sa mga sheep tsaka sa monkey. Now, para naman po sa my Year of the Rooster, okay, we had the number 3 star for this month. The number 3 stars can cause like yung mga quarrel, misunderstanding. Okay, so tendency po itong buwan na to, medyo hindi lang po ganun ka-stable yung emotions niyo po. Okay? Kaya medyo maging maingat po tayo na huwag tayo masyadong papadala in terms of our temper, huwag po tayo mabilis magalit. Okay? Ang problema pa naman itong December na to, medyo nasa slight conflict kasi ang rooster. So, tendency mamaya, alam mo yung parang sa mga gathering, okay, sa mga party, tapos may konting alitan, konting yan, mabilis po uminit yung ulo natin. So, dapat po itong buwan na ito matutulong po tayo magpakumbaba, okay? Chances may mga taong taklesa, careless sa mga sinasabi nila, huwag tayo masyado magpapa-affect, okay? Kasi sometimes words is words lang. Pag nagpapa-affect ka masyado kasi sa words, ang tanong doon, siya ba talaga yung masama o ikaw lang yung nagpa-affect kaya ka naging masama? Okay? Kaya kailangan medyo kukontrolin po natin yung emotions natin. Huwag tayong magpapadala sa mga sabi-sabi at huwag tayong magpapadala sa pag pinoprovoke po tayo. Especially mga rooster. Okay? Although yung nga lang po, rooster po talaga this month, medyo partly challenging lang po pagdating sa emotions. Okay? Yan. And then, para naman po sa mga Year of the Pig tsaka sa Year of the Dog, okay, meron po tayong number 2, which is an illness star. Okay, kaya dapat po itong buwan na ito maging maingat po tayo sa health, especially related po yan sa gastro, related po yan sa mental stress. Okay, so masarap po i-enjoy ang ihip ng lamig ng hangin ng Disyembre. Okay, alam naman po natin, di ba, medyo ito yung mga panahon na syempre may mga party, vacation, Noche Buena, Buena Noche, medyo Noche ba yun? Okay, so puro kainan, okay, yan, napakasarap po yan, okay, but the problem po, mahina po yung stomach nyo po or gastro, especially sa mga Year of the Pig, kasi conflict kayo this year. So you need to be more careful talaga sa health po natin. Huwag nyo po masyado maging pabaya, okay? Dahil mamaya, nag-enjoy tayo, pero yun pala, nagkakaroon ng problema yung health po natin. And I'm sure wala po nagpapacheck sa doktor po pag panahon ng mga December. Kasi minsan po sinasabi natin, ay sure, pag nag-check ako, lahat mataas. Tsaka na ako magpapacheck pag nagpa-diet na ako. Di ba? Okay, so, kaya dapat po mas more maging po tayo, responsible po, no? Kailangan medyo control lang po ng konti. Tsaka itong buwan ng December, kahit sabihin nyo po na panahon na ng taglamig or what, pero still, yung energy po ng environment hindi po ganun ka-stable. Medyo chances pa nga meron po mga signs of like mga viral infection na pwede mangyari itong December. Okay, kaya dapat maging maingat din po tayo. Kasi, may mga viral na pwede po. Kasi, alam mo, nag-start na po yan this year, pinakamarami, no? Like yung mga pneumonia cases, chances of like yung mga
yung mga influensya, di ba? Mga ganun, food and mouth disease, yung mga ganun. So, we need to be very careful. Tsaka yung flu. Ang dami nagkakaroon naman ng flu ngayon, di ba? Kahit sabihin natin tapos na dapat yung flu month, pero pag panahon na kasi ng taglamig, dyan na po lumalakas yan. Okay? Tapos also, pag mahina yung metal element, which is, dala nga po yan hanggang next year. Kasi by next year po, yes, medyo malakas po yung energy ng fire, kulang po yung energy ng metal, and yun po, sa katawan po natin, ang metal po is representing lungs po natin, kaya yung immunity po yung dapat natin bantayan. Okay? Kaya tandaan nyo po sa mga Year of the Pig, tsaka sa Year of the Dog, okay, yan, dapat ugaliin lang, medyo healthy lifestyle check, wag lang po tayo masyadong busog, over-inom, especially sa mga may hilig tumagay dyan, okay, kailangan medyo, drink moderate. Tsaka don't forget to drink your water, okay, para mas more ma-replenish, maganda, iwas sa mga hypertension, iwas sa mga uric acid, okay, para maganda yung flush out ng bad energy sa katawan natin. Okay? Yan. So, these are the mga stars, no, na makikita po natin sa bawat animal zodiac. And you know, this month po ng December, the number 1 star is the ruling star na mag-govern, no? So when you say number 1 star, this is a star of like enhancing new, something new. Okay? So ibig sabihin, this is also the time na pwede tayong gumawa rin ng mga new plans, new ideas, pero not for this month. Ito yung pinaprepare natin para i-check natin kung ano yung mga gagawin natin for the next year. Kaya nga sabi ko nga natin, itong buwan na ito, this is the right time para to do planning, to do structure, okay, to do yung mga major decisions natin, ano ba mga plano natin, i-structureize natin maayos para for the coming year. Para medyo prepared po tayo. Kasi connected po yung itong buwan na to up to the next year ng 2026. Okay? So I hope medyo magiging control po natin yan. Okay? And then if you want also to activate the good luck direction of this month, okay? So number 1 po, ang pinakaswerte po is the East sector, because the East sector po is nandun po yung sales, money luck, mas lalo na doon sa mga gusto po, mas more dumami po yung pasok ng pera din ng December. Although alam natin, December dapat talaga puro labas ang pera niyan kasi bilihan ng regalo, libre dito, libre doon, party dito, party doon, bili ng mga pang Noche Buena. Okay, so alam ko puro gastos po yan, pero baka magulat po kayo, itong buwan na rin to, marami rin po way para pumasok din ng pera sa atin. Okay? Kaya mas lalo na sa mga nasa negosyo. Okay, so this month po, this is also the right time para to boost for it, no? Kaya yung East sector. So anong gagawin natin? Be sure na dapat maaliwalas yung East nyo. Okay, kung meron kayo dyan mga lights or ilaw sa East, yan, buksan nyo po yan. Like for me, yung sa main door ko po, yan po yung East ko, tapos yung dining area ko, partly, kaya medyo as much as possible, napapasukan siya ng sunlight, or nakikita siya, or meron siyang ilaw. Hindi po siya naiiwalang madilim. Okay? At saka, ugaliin lang lagi malinis, maayos, at wala masyadong kalat. Okay? This is also the right man para to declutter. Yan. Kaya kung meron ko mga lumang gamit na mga sira na, gusto mo ng pamigay or gusto mo ng tapon, i-out mo na. Ito na yung buwan na tama. Para itong coming year, puro absorb na po tayo ng mga magaganda. Okay? Yan. No? Then also, another sector na maganda is Southeast. Southeast maganda naman yan for recognition. Naku, ito bagay na bagay ito sa mga influencers. Kung meron po sa mga nanonood po sa atin dito, mga influencers din po, mga content creator or mga social media person na mga persona, no, mga ganun klase. Itong buwan na ito kasi, itong Southeast sector, maganda siya for marketing, maganda siya for recognition, maganda siya para to influence. Yan. So, gagawin nyo lang po, harap lang kayo ng Southeast. Like, kunyari, ito, Southeast to, so tatapat mo lang. Yan, pwede mong ikot lang yan. Okay, kung nasa yung Southeast, umarap ka dun sa Southeast habang gumagawa ka ng mga live, gumagawa ka ng mga, mga decisions mo para for recognition and for marketing. It also applies din para sa mga business din po natin, mga nagba-marketing po dyan. Okay? Yan. Okay, sabi naman ng iba, paano naman sa akin? Ako, hindi ko naman pwede ikot yung buong table ko. Okay? So, ang gagawin mo lang is iharap mo lang yung sarili mo. Hindi mo kailangan ikot yung buong table. Ikaw lang. Pwedeng ikaw yung mag-adjust. Okay? Like kunyari, kung Southeast ko is sa balkonahe ko, harap lang ako doon sa balkonahe. Habang kausap ko, or mayroon akong ginagawa, or doon ako nagko-computer, yan, pwede po natin gawin. Okay? Alright. So, at least alam niya po yung 2 lucky sector na pwede natin gamitin for the month of December. Okay? Yun lang po dalawa yung medyo maganda. The rest of the mga other
directions, hindi po kasi masyado ganun kaganda. So, medyo ano lang po tayo. Mas more yung po yung dalawang i-activate lang natin, yung east at yung southeast sector. Okay, for more sales, east. For recognition and reputation, southeast. Okay? Alright. So, kung may mga questions po kayo related po para sa mga zodiac sign, pwede niyo pong itanong din. Okay? Although, kung papaulit nyo po, please ulitin nyo lang po yung video after this. Okay, so ipopost naman po natin to sa YouTube po natin. Kayo po ba'y lahat nakafollow na po? I hope po nakafollow na po kayo sa akin. Don't forget lang po to give a like or share this video, share the page. Okay, yan. Hindi naman po ako sa naghahabol ng follower, pero the purpose ko lang po para at least pag nagbibitaw po ako ng mga message, parang nagdo-notify po siya sa inyo. Kasi some of my clients po, minsan after ko nang ikwento, tapos pagpunta nila sa shop, sabi niya, lumabas na ba yung video mo or what? So, I'm not sure kung naka-like or follow sila. Kasi kung hindi lalabas yung video ko, right? Parang ganun. So, para every time pag nagpo-post po tayo ng mga bagong posting, mga ganun, mabilis po kayo na-notify. Okay? Yan. Alright, so, ngayon po, pag-usapan natin, I know you're excited na po sa mga bagay na naririnig na natin for the coming year. So, don't worry po, bibigyan ko po kayo ng konting hapyaw. Okay, para sa next year. Pero, syempre hindi na po natin malalahat kasi kakapusin po tayo sa oras. Maybe we will do another video for that. Okay, tsaka abangan nyo po muna na maybe gagawa po ko ng mga videos per animal zodiac sign. Okay, kaya dapat po naka-follow po sa atin. Okay, shoutout ko lang po pala sila Mylene Banaag, hello, good evening, KitKat Roldan, Junie Wong, hello po, hi coach, may question po ako, kapag may X sa left hand, ano po dapat gawin? Ano po yung X? Yun sa palm? Yun po ba yung ibig sabihin ng X? Yung sa palm natin? Okay? So the answer is yes. Sorry po, I'm not a palmistry expert. Okay? So maybe you can ask some other palmistry, mga nagbabasa ng palm. Pero ako po kasi hindi po ako marunong magbasa ng palm. Paprangkain ko po yan. Okay? I don't take credit sa bagay na hindi ko po alam. Okay? It's not my expertise. Okay, kasi bakit hindi ko po pinag-aralan yung palm? Alam niyo po ba nagbabago ang guhit ng palad natin? Are you familiar? Tanungin ko lang po sige nga po. Kung familiar kayo, please give me the heart or the like. Okay? Tignan ko nga po para malaman ko yung sagot niyo. Kung familiar lang po kayo. Na ang palad po natin, yung guhit ng palad natin, nagpapalit po yan every 3 to 5 years. Okay? Turo ng ibang masters is every 5 years. Pero meron ako mga iba napansin, 3 years lang nagpapalit na. Okay? So, ano ibig sabihin nun? Okay? Kung ang guhit ng palad mo, ginagamit siya for fortune telling para malaman kung ano yung fortune mo, future mo, based sa guhit. Okay? Pero, every 3 years and 5 years pala, nagbabago rin yung guhit kasi depende sa ginagawa mo sa buhay mo. Depende kung paano mo inaayos yung buhay mo. So, that means, hindi rin pala siya fortune telling because of, nung time na inayos mo na, susunod din pala yung palad sa'yo. Okay? So, mas naniniwala pa ako na ang kapalaran mo, nasa palad mo, okay? Kasi kung yung ginawa mo, yun yung future mo. Okay? That's why in terms of feng shui, much more on I focus on reading, counseling, guidance, than fortune telling. Kasi kapag mag-fortune telling po ako, sasabihin ko sa inyo, kaya 40 years old, ito mangyayari sa inyo, abangan nyo, magkakatotoo yung 40 years old. Pero is it true? The answer is no. Okay? Kung nagkatotoo siya, ibig sabihin, you allow that energy to happen. Okay? Pinayagan nyo po na mangyari yung enerhiyang yun. Okay? Tulad ko po. Okay? Nung finungsyo po ako ng master ko po na way back 2010, 2010, nga tama, 2010, like that, no? Kasi na nag-aaral po ako ng life reading nun, yung Bazi, no? Like that sa Singapore. Then I asked my master. Sabi ko, Master, when will I get married? Okay, so alam mo naman mga Chinese, siyempre minsan minamadali po tayo ng parents natin. Okay, so parang like that. So noong time na yun, pina-check ko. Okay, so basically doon naman sa chart, minsan nakikita rin po kung kailan yung possible na ikakasal, kailan po yung mga ganitong klase. The problem po nung binasa po niya kasi yung chart ko, sinabi niya sa akin na medyo mahirap po ako magkaroon ng asawa. So nagiging conservative siya magsalita, but basically ang ibig sabihin niya doon, hirap talaga ako magkaroon ng asawa. At ang masama nun, before ako nag-aral nun, may mga isa o dalawa na akong psychic na kausap. Okay, psychic, yung mga tarot reader, may iba yung parang tingin lang sa mukha ko, tingin sa palad ko, like that. Na parang sinabi din, parang hirap daw ako magkaroon ng asawa rin. So, medyo
ano na ako noon, diyan nagdududa na rin ako. So, kung sakali nga, duda rin po ako kasi never po ako nagkaroon ng girlfriend. Never rin po ako nagkaroon ng girlfriend. No? So parang pag-iisipin mo, hala, totoo kaya yung sinabi? Parang ganun. Kaya lalo kung napupunta on that part, no? So, kung naniwala po ako doon at inalaw ko po na mangyari yun sa destiny ko, okay? So, pwede ko sabihin na, naku, tama si Master, tama itong mga psychic na nalapitan ko. Bakit? Kasi hindi nga ako nakapag-asawa. Right? Pero, may asawa po ako, may anak po ako, right? Tama po ba? Sa mga nagpa-follow sa akin, you're familiar naman, di ba? May asawa at anak po ako. So, paano nangyari yun? Mali ba yung reading nila? Okay? For me, hindi po mali yung reading nila. Tama po talaga yung reading nila. It's just that, because of their reading, maybe kailangan ko i-understood yung sarili ko. Bakit nga ba ako hindi makapag-asawa? Is it may mali ba ako sa ginagawa ko? Is it because of masyado ba ako naging yung pagiging conservative ko naging overprotective? Okay, na minsan may tendency na masyado na ako nagkakalkula, na lahat na lang ng tao ay kinakalculate ko, okay, binabasa ko. Then also, maybe because of yung sa personality kung paano ko yun na-absorb yung situation. So, dun po nagumana yung critical thinking ko. Pero ang importante nun, teka lang, bakit gusto ko ba na magkaroon ng asawa? Is it because of pinilit lang ba ako ng parents ko? O me, myself, I want to have one? Ang goal ko kasi sa life, gusto ko magkaroon ng kids. Kasi for me, siguro, I can say, no, ang success natin is not the success of what we can only produce sa kamay natin. Ang success is kung paano natin ipinasa yung knowledge of success to the next generation. Kasi pag hindi na pa natin napasa yung ating mga experience sa buhay, yung kaalaman natin, yung wisdom na meron tayo to the next generation, hindi pa rin tayo successful. Why? Because the legacy stops on us. Pag nawala na po tayo sa mundong ito, wala na po magtutuloy ng legacy natin. Tama? So parang for me, parang gusto ko makilala rin ako ng mga kids kung yung ginagawa ko. Malaman nila yung sa mga part ng buhay. Tapos, malaman din nila yun. Malearn nila yun. Diba parang ang masarap kasi magpasa ng, alam mo yung parang pag nagkukwento ka sa isang bata, diba, na parang interested siya to learn ano ba meron sa buhay mo, ano ba yung paano ka ba. Parang tayo, nagbabasa tayo ng mga biography, Rags to Riches, yung mga ganun, na parang gusto natin matutunan from them. Although hindi na tayo anak. Di ba? Kung anak lang ba ako ni Bill Gates, bakit hindi? Di ba? Parang ganun. So, hindi tayo anak, di ba? Pero para tayong anak pag binabasa natin yung kwento niya. And then, pag napapasa rin natin yung knowledge nito to the next generation, I think yun yung talagang real success. It's not the pansamantalang success na kung dahil makakuha lang tayo ng pera, nakapag-close lang tayo ng deal, kumita lang tayo for now, napasa mo ba siya to the next? Kaya nga minsan po sa sobrang dami na po ng greedy na just only para makuha yung pansamantalang happiness. Okay? Kumita, nangurakot, nangurap. Ayan, okay. Ayan, tingnan mo, nagka-problema na sila. Ano yung pinasa nila sa anak? The negative legacy. Sasabihin natin na, hindi, sure kasi mga anak niya, kahit paano may pera pa rin. No. Pero yung dala-dala nila yung forever sa pamilya nila na may corruption, may mga bad luck na energy, di ba? Parang hindi na maganda. Okay, so parang ganun siya. So mas more better yung good yung energy na napapasa natin. And ako, yun yung gusto ko. Kaya nga, I always spend time with my kids na sometimes I'm trying to pass on yung mga some of my experience, ano yung mga nagagawa ko rin sa store. And thank you po pala sa inyong lahat din po, sa mga nagpa-follow din po, sa mga nagbibigay ng testimonials, sa mga ganun. Kasi, you know, yung testimonials nyo, yun po yung story to tell po natin sa iba. Alam niyo po, yung mga nakakwento ko sa inyo, mga kwento rin po yan ng mga ibang kliyente ko na kwento nila kung yung experience nila through feng shui, and then pinapasa rin po natin siya. Ganun din po yun. Yung mga kwento niyo po sa akin, pinapasa ko rin po yun sa iba. At yung kwento po ng iba, papasa ko rin po yan sa inyo. At kwento nating lahat, ipapasa po natin yan to the next generation. This is where the learning non-stop. Kaya nga po, ang bawian natin dito is hindi yung pinakamaraming knowledge, kundi yung pinakamaraming experience. Yun po siya. Kasi yun po yung mas more magandang mapapasa natin. Okay, so, yun talaga nagbago na sabi ko, hindi, kailangan may kids ako. Kaso hindi naman ako pwede magkaroon ng kid pag wala akong asawa. So, kaya, doon po, hinanap ko, kailan ba pwede kong i-activate, paano ko ba i-activate, saan ko dapat i-activate, inayos ko yung kama ko, and then na-activate na. Yun. So, my first girlfriend come,
Although ex-girlfriend ko na po siya ngayon kasi misis ko na. Yun, so siya po yan. My wife is my first girlfriend kasi lumabas. Yan. So yun po, no? So that's what I can say na after ko po nagawa yun. Kasi dati po kaya po ako nag-aaral ng feng shui tsaka itong mga life reading. I want to be a good fortune teller. Kasi ang daming mga magagaling na fortune teller, nakakapag-predict ng future. But after these things mga nangyari sa akin, and also marami po ako mga naging experience with my clients, doon po nagbago pananaw ko. At ginawa ko po yung statement na to. Okay? Destiny is set. But destination is a choice. Okay? So kumbaga ba, yung destiny mo, maging lalaki, maging babae, destiny mo, maging Pilipino, or maging maybe foreigner, or something like that. So, originally, destiny mo, yung family mo, hindi mo na basta pwede palitan yan. Hindi mo pwede sabihin na iba yung dugo mo para sa kanila. Okay? So, lahat ng to destiny. Ibig sabihin ng destiny is yung mga nakuha mo na, yung meron ka, wala ka sa control, binigay ng heaven sa'yo. Pero after mo makuha lahat ng yan, it depends lang yun sa destination mo kung anong gusto mong mangyari. Kaya nga walang taong swerte, walang taong malas. Okay? Wala pong ganun. Okay? Kaya kung may narinig po kayo, nako, kayo mga Year of the Horse, mamalasin kayo next year. Ako, mga ganyan, yung mga nakikita niyo po ngayon sa mga social media, paano magsalita yung mga iba. Yan, pag tinamaan ng Tai Sui, ngayon, uso ngayon yung Tai Sui. Ilang beses lumalabas ngayon sa mga feeds ko. Iba-ibang tao nagkukwento tungkol sa Tai Sui ng next year. Yan, okay. Sino daw yung apat na Tai Sui next year? Si Horse, si Rat, okay, si Ox, sino pa ba? Rabbit, yan, okay? Yan, so, yan yung bilanggit no? Pero kung tutusin, kasama rin pati si Rooster. Okay? Yan, 5 po yung sa akin hindi nga lang po 4 So, sila po yung mga tinamaan ng Tai Sui. Pero, when you say Tai Sui, ano ba talaga ang Tai Sui? So, Tai Sui is the God of the year. Okay? So, this is the general of the year who governs the year. In short, kung ba sa Tagalog, parang siya yung presidente ng taon natin. Okay? So, itong mga binanggit natin na animal signs, sila rat, horse, rooster, rabbit, and ox. Okay? Sila po yung naka-align kay Tai Sui na kung saan pwede po sila magkaroon ng conflict kasi kasama po sila sa mga oposisyon. Okay? So, in short, kung kasama kayo sa oposisyon, may tendency po na pwede kayo magkaroon ng problem for this 2026. Kaya dapat po, wag po tayo masyado maging opposing. Ano ibig sabihin? Kailangan po iwasan natin yung mga conflict problems. In short, the only way para to control Tai Sui, wag lang po kayo maging emotional. Kasi pag naging emotional po kayo, nagkakaroon kayo ng mga conflict and obstacles and hindrance. Ganun lang po kay ECC Tai Sui. You know, Tai Sui is the alignment of the Jupiter. That's why it's called, another name for Tai Sui is Grand Duke Jupiter. Okay? So, yun po yun. So, it's the alignment of the Jupiter to the Earth. So, in short, binubuli po niya. Binablock po niya. Okay? Kaya pag nagbablock po tayo, syempre may tendency na bumabagal yung transaction natin. Chances may mga problema tayo pwede ma-occur. Pero ang tanong lang naman doon, ibibig deal mo ba siya or not? Okay? So, kung hindi mo siya ibibig deal, makokontrol mo agad si Tai Sui. Ganun lang po, hindi po siya mahirap kung tutusin. Then, yes, yung Tai Sui charms, you can use that. Kasi the Tai Sui charms works like a parang excuse letter. Para kung sakali na bangga mo nga si Tai Sui, oh, excuse ako ha. Okay? So, in tutusin, yung Tai Sui amulet or charms, hindi po siya pangontra kay Tai Sui. Bakit mo kukontrahin yung presidente ng taon? Hindi niyo po siya kukontrahin. Yun po yung excuse letter niyo po para hindi niya kayo mapahamak. Okay? Kumbaga ba, alam mo yung parang, uy, friend tayo ha. Ito, meron akong pangalan mo nasa pitaka ko parati or nasa cellphone ko parati. Kaya diba inalabas natin yung laminated card na pwede sa cellphone. Yun. So that means, huwag mo lang akong pahirapan para for the year. So, it's very easy to counter. Kung tutusin, hindi po ganun ka-bad luck si Tai Sui. Kung tutusin nga, pag na you're being friend with the Tai Sui, the Tai Sui becomes your backer. The Tai Sui even becomes a noble person or helpful people. Ganun siya. Kaya hindi po siya ganun ka-super bad. Pero ang problema po, the way paano mga ginagawa po ng other mga nasa social media is like, yan, nakasa kayo mga pinakamalas for the 2026, yung mga Tai Sui. Yan, pinakamalas, Siyempre, kung isa ka po doon at narinig mo yung pinakamalas, 365 days, iisipin mo lagi na malas ka. Diba? Ang tanong doon, totoo bang malas ka o sa kakaisip mo kaya ka minalas? You are manifesting the bad luck energy.
Kaya nga di ba tinuturo natin DHB, define your higher value, think positive, feel positive, act positive. Huwag po kayo magpapadala sa mga words ng malas. Kasi wala naman po talagang malas. And destiny is set, but our destination is our choice. So that means yung outcome po, tayo pa rin po yung gumagawa nun. Okay? Kaya wag lang po kayo masyado magpapadala sa mga narinig po natin. Sabi nga ng iba, wala namang mawawala kasi may iba natuturo, maglalagay daw ng mga asin, may dahon ng laurel, may bawang, may luya, ano pa ba yung, parang, natawa lang po ako doon sa isa kasi dati yung kay yung sa EBS, kay Christy, yung meron po siya nilalagay na luya, bawang, everything sa packet niya. Tapos pag tinanong mo, para saan? Para kapag bigla akong kinulang sa ingredients sa kusina, meron akong panggamit. Diba? So, as in, I think yes, I can say pwede. Pero luya, bawang, tandaan niyo po, energy po nilalabanan natin, hindi po aswang. Okay? Energies, hindi aswang. Okay, so bakit luya, bakit bawang? Okay, so they don't have any effect. Okay, so yun po yung difference ng charms. Okay, so sabi nila wala namang mawawala. Pero originally meron nawawala. Nawawala po yung katalinuhan natin. Nagiging dogmatic follower po tayo. Okay, so sometimes it's our responsibility po na makinig po na maayos. Scientifico ba or practicality ba? Ganun siya. Kasi sometimes marinig mo simple, pero simple ba talaga siya? Hindi ba kaya medyo mahirap din siya? Dahil wala na siya sa practicality. Okay? Kaya dapat pakinggan niyo po maayos. Okay? Kaya kung may mga questions kayo, post it here. Maybe I can answer all your questions related sa mga napapanood niyo po. Tulad nung last time, may mga nagtanong tungkol sa bigas, yung tungkol sa, ano ba yun? Yung reversal of fortune, mga ganun. Ewan ko kung saan nakukuha yung mga ganun eh. Yung client ko lang po yung nagsasabi sa akin eh. Yun. So, medyo tuloy, natatakot sila. Ganun. Ang problema po, pag natakot na po kayo, doon pa lang po, mabibentahan na kayo. Kasi po yung next step eh. Alam niyo ba kayong pinakamalas? Kaya dapat bilihin nyo to. Ayun na, patay na, nabentahan na tayo. No? Yun. Ako, nagbibenta ng charms, yes. Kinukwento ko yung purpose ng charms. But it's up to you kung gusto nyo kunin or not. Diba? Hindi naman po ako pinipilit sa inyo na kailangan nyo kunin. Kasi mga iba, pag example, pag di mo kinuha, mamalasin ka. Diba? Natatakot ka, kaya kukunin mo. No, hindi dapat ganun. Tandaan nyo po, ang mga charms, hindi niya kayang baguhin yung kapalaran nyo. Ang trabaho ng charms is tulungan kayo para baguhin yung kapalaran nyo. Kayo magbabago nun. Okay? The purpose of the charms is a tool. Okay? It is a tool. It is not a worshiping material. It is a tool to help us to achieve our target goal. But the charms doesn't the one who create our goal. Wala pong utak ang charms. Hindi po nila kayang gumawa ng goal para sa buhay natin. Tayo ang gumagawa ng goal sa buhay natin. Then tutulungan tayo ng charms para makuha yung target goal. By sense of balancing our energy, balancing our yin and yang, okay, clarity, peace of mind, okay, boost ng confidence, para magawa natin yung gusto natin. Okay? So yun po siya. No? At least you have some idea. Okay, very important po yun na maging practical thinker din po tayo. Yan. Okay, so sinabi natin, okay, hapyaw na natin ng konti, yung 2026. Okay, so ano ba meron sa 2026? Ay, teka lang, bago ko mag-2026, sige, sagutin ko lang yung mga some of your questions now. Okay? Kasi baka mag-flood in po yung mga questions. Yan. Ay, ginisang bagong sarap. Hello po, good evening. Ito yung mga aking mga GYF members and GYF family. O nga po pala sa GYF, abangan nyo na po sa post po natin. Mag-open na po ko for early registration for early birds itong December, starting by next week. Okay, so sa mga gusto po magpa-renewal ng kanilang mga reports, post nyo lang po sa Facebook. Okay? Sa mga interested po to join us in our GYF, please message us, okay, kung you want to join. You can also watch sa YouTube po natin kung ano po yung purpose ng GYF. Ano ba meron sa community na to? Okay? Yan. So, good evening, Lenny Salazar. Hello, good evening. Maverick Maligali. Good evening din po. Yan. Alright. So, Army Yamaguchi. Hello po, good evening. Ano to? Isaiah Angel? Hello. Sorry, nahirap ako basahin. Criselda de la Cruz. Hello, good evening. Bel Taurus. Good evening din po. Yan. Travel po for that December. Okay naman po, urging December, pwede naman po mag-travel. Hindi naman po masama mag-travel. Pero syempre, if you have your travel protection, just bring one. Okay? Para lagi lang to may protection. Okay?
Dragon, medyo ingat lang sa health. Yes, Dragon Instinct, no? Yung binanggit natin kanina, ingat lang sa health, huwag masyadong papastress, especially gastro-related. Yan, no? So, sino pa po? Yung mga others po na kwento ko na po, Oo, kuya, Year of the Goat po ako. Excited na kasi 8th personal year natin next year. Uy, thank you. Yeah, from FGel Sandico. Hello po, good evening, good evening. For 8 year na. 8 years. Oo. Can you type din ba? Kung ilang years na po kayo nakakapag-follow sa akin. Originally, I started Feng Shui 2003. Naka 20 years na nga po ako sa... Kung tutusin, next year is my 20th year. Kasi 2006 po yung first appearance ko sa unang hirit sa GMA, with GMA. Next year po is my 20th year with them. Kasi every year po. Yeah. Pero hindi po ako regular. Regular lang po nila akong tinatawag as a Feng Shui resource, okay, tuwing Chinese New Year. Pero hindi po ako nagpapirma ng kontrata. Yeah. Ayoko po yung daily horoscope. Wala po akong ganun. Hindi ko po magagawa yun. Yan, no? Yan, Jonaline Crave. Hello po, watching from Europe. Hello, good evening. Yan. Swerte ba ang next year ng rat? Yan, isa-isay natin yan, para at least may idea po muna kayo. Yung mga pang next year na tanong, medyo prepare na po kayo. Yan, sorry, hindi ko na po na isa-isa. Roda Mercado, hello, good evening. Gabby James, good evening din po. Yan, bracelet po for the next year, 2026, lalabas po, chances mga first or second week po ng December. Hopefully by next week na kung dumating na. Pero kung wala po, baka next week. Pen Desarapen, watching from Japan. Hello, good evening. Lovely Sha. Hello, good evening. Fatima Tan. Good evening din. Oo nga po, nagbabago po ang guhit ng palad. Yan po, nakwenta na po natin yan kanina. Yan. Yan. Pero kung may mga question kayo dyan. Wow, certain naman ni Ma'am Jackie. Thank you, Jen. Yeah. No, ako yung swerte. Origin for me, I always believe na ako yung swerte sa wife ko. Yeah. Kailangan lagi tayo maging mag-show ng gratitude. Okay. Thank you, Share. Matagal ko inaantay live mo. O nga, Ate Carmelita Peralta. Yeah. Medyo nabitin po talaga tayo ng mga ilang month. Yeah. Thank you also. Thank you, Ginny Wong. Thank you. Yeah. Liza Barnat, good evening. Mariata Maranan. Okay, so far, chinecheck ko lang po yung mga ibang mga questions. Coach, yung power bracelet po. 2025 ng Rooster. Pwede pa rin ba po gamitin natin? Normally po, pagka power bracelet, we change it every year. No? We change it every year. Yan. Okay, why we change power bracelet? Hindi po dahil sa nag-expire po yung power bracelet. Ang nag-expire po kasi yung forecast po natin. Kahit na po suot nyo po ang inyong bracelet, okay, wala naman pong expiry yan. Pwede nyo nga pong gamitin pa rin yung 2025, 2024 as the booster. Okay? Pero yun nga lang po, yung para sa forecast po for the year, kino-customize po natin ulit siya based on the year na po. Okay? Yun po dahil ba tayo nagpapalit ng power bracelet. Okay, sa mga hindi po familiar sa power bracelet, try nyo po i-watch yung power bracelet po natin sa YouTube. Yan po yung ganito. The power bracelet and also the pouch. Like this, no? Yan po yung nalalabas na po natin every year. At saka yung prosperity basket po. Yun, sa mga nagtatanong po ng prosperity basket, lalabas din po siya around mga, hopefully by next week or next week, makompleto po. Pero matagal pa kasi although si prosperity basket kasi gusto po natin gawin ng December 31 ng gabi. Kaya medyo ihahabol po natin siya. Pero yung real practice po niyan sa Chinese New Year pa po. Medyo matagal pa naman. February 17 po kasi ang Chinese New Year. Okay? Yan. Okay, so para hindi po tayo maubos yung ating oras, okay, let's talk about the 2026. Yan. So, I know, excited na po kayo. So, binanggit na po kanina natin na about do sa mga Tai Sui afflicted, no? Sino ba mga Tai Sui afflicted para for the 2026? Ito po yung 5 sign. Originally, hindi pa lang po 4. Sa iba po kasi 4 lang po, no? Pero sa akin po 5. Okay? Kasi may tinatawag kaming side conflict, tsaka yung major conflict. Okay? So, si Year of the Rat, okay? Number 1 po na dapat maging maingat. Year of the Rat po ako. Sabi ko no? Pero sabi ko nga, kita nyo po, yung Year of the Rat. Matatakot ba kayo? Si Coach ka mismo, Year of the Rat din. Hindi naman ako natatakot. And going back do sa time ng 2014, that is also a 4th year.
para sa ating mga Year of the Rat. And so far naman, for me, 2014, I can say na it's one of my best year because of dyan po lumabas yung aking panganay. Okay? So for me, it's a matter of perspective. Okay? On how you see if it's a good year or bad year. Okay? Pero yung nga lang kasi, we are having a negative economy. Yan lang po yung minsan ang medyo problem lang po natin. It started around 2023, 2024 pa lang, no? Originally right after the pandemic, medyo bigla nagbago rin po yung economy natin. Maraming mga changes na nangyari, maraming transition nangyari, pero one of the part ng bad na po na nangyari sa economy is even in terms of like sa mga leaders and governments, not only here in Philippines but all over the world. Okay? So, kaya masyado po maraming chain reaction na nangyayari. Kaya po, ang medyo recommended ko parati ngayon is kailangan medyo conservative play muna tayo kasi sa sobrang volatile, sobrang daming uncertainty, ang hirap po talagang i-predict kung ano po yung pwede at saan po tayo pwedeng maging swerte or yumaman, parang ganun. Kaya medyo talaga nakaasa po tayo sa sarili nating diskarte. Okay? So kaya tayo mga Year of the Rat. Okay, medyo may conflict po tayo for this month or for this year 2026. Okay, kasi fire horse year nga. Okay, so we need to be more careful. Okay, so yun ang number 1 tayo kasi tayo yung direct conflict ng Taiso eh. Kaya hindi po masyado maganda yung taon. We need to be more careful sa mga, maybe pwede natin sabihin mga conflict problems, money losses, mga ganon. Pero one good thing, we have the number 6 star next year. Kaya the number 6 star naman, we have yung mga helpful people, good network, good support na pwede tumulong sa atin. Okay, kaya ako, kailangan natin maging user-friendly muna. Okay, lapit tayo sa mga network and connection. Kung dati tayo yung tulong ng tulong, support ng support, maybe itong panahon ng 2026, try rin natin humingi ng tulong. Huwag po natin solohin lahat. Okay? Matuto rin po tayo maging open. Okay? Siyempre, huwag din po tayong huwag po tayong mapansamantala. Okay? Siyempre, yung kaya po natin ihingin tulong, kailangan po rin natin suklian din yun. Huwag naman po tayo mamaya kabig tayo ng kabig, wala tayong binibigay. Okay? Yun, kailangan po give and take in a way. Although itong panahon na to, we need to be user-friendly. We can use the right people para sa mga gusto natin mangyari. Okay? Although no major decisions para for the 2026 kasi yung nga po, medyo challenge lang po ang Year of the Rat. So, mga major changes, major transition, baka it can also cause unstable or mga like, yan, number 1, unstable emotion, unstable decisions, na minsan yun po yung nagkakos ng mga bad effect. Okay? Kaya medyo maging maingat po tayo dyan. Health-wise, medyo ingatan din natin kasi bagsak po yung metal element ng coming year. Kaya one of the lucky element for coming year, 2026, is the metal and water. Okay? Metal and water. Especially metal, the best. Metal is like mga jewelry. Okay? Yan po. Like mga gold, silver, white gold. Mga ganyan siya. Kasi yung metal jewelry, okay, it's a sin in terms of like sa element of metal. Okay? That will connect on the yang fire of the horse. Ping. So that is once the ping and sin na combine, water comes out. 2026, over fire, bagsak ang metal, kaya we need to be more careful sa weak immunity. Nagpaparamdam na po yan this year. Daming pong mga pneumonia cases lately, asthma, related sa mga lungs problem, tsaka intestinal problem. Yun po yung problema natin next year. Kasi pagbagsak ang metal. Kaya paano natin papalakasin? Number 1 is to practice breathing. Kailangan natin palakasin yung metal energy natin. And also, be sure na medyo maayos po yung gastro natin. Okay? So, kung may mga supplements na maganda para palakasin natin yan, yun po yung gawin po natin. Okay? Secondly is also water. Huwag kayo magpapadehydrate. Wala pong water ang chart ng next year. Grabe. Hindi ko nga alam bakit eh. Nung tinatry ko i-compute yung year, month, day, and hour, yung life reading natin for the coming year, wala pong water na lumabas. As in, totally zero. So, there's a possibility of pwede tayo maka-encounter ng El Nino on the first half of the year. Chances po, baka tumaas po yung heat index. Same with 2024 na nangyari. Kasi noong 2024, bagsak din po yung water. Although doon may slide pa ng water, ngayon po talaga totally bagsak. Kaya there's a tendency of tumaas yung heat index. Chances po na magkaroon ng El Nino on the first half of the year. Ang masama po nun kasi kung gaano kainit yung first half, ganun po grabe naman yung bagsak din ng tubig on the second half. Kaya po yung nangyari po nun is mas grabe na po yung bagyo. Mas grabe po yung mga amount of water
na binagsak. Kaya nga 2024, we suffer from Karina. I think, no? Medyo nasa mga around December time yan. Yung mga ganun siya. Kaya kailangan medyo maging maingat lang po tayo sa mga disaster calamities. Okay? Kaya kung kayo po yung mga lugar nyo po, medyo prone sa mga ganun. Okay? Both in the heat index in the first half, tsaka yung overwater in the second half. Yun lang po. Maging prepare lang po tayo. Maging prepared po tayo. Okay? Para at least po, we're familiar po, no? On that part. And metal is related sa katawan natin, which is yung lungs and intestine. Water naman related sa kidney, tsaka sa blood circulation. So kung bagsak po yung energy ng metal and water, yung immune system po natin, may tendency mabilis pong bumaba. Kaya dapat may mga supplements tayo para to boost our immunity. Okay? Yan po, no? Then also, si kay Rat is a horse. Kasi si horse po, we have the number 5 yellow star. May mga misfortune star. Need to be more careful in terms of money handling, okay, money losses, yung mga ganyan. Okay, medyo maging maingat lang po tayo sa no major changes din, no major transaction, especially sa mga horse na medyo yung nag-gamble, nag-high risk taking, not the best time ngayon. Okay, itong 2026. Dapat medyo maging maingat na. Tsaka sabi ko nga kanina, itong December pa lang, maging aware na kayo. Okay? Dapat wag po kayong sugod na sugod. Okay? So basically, itong dalawa. And then also si Pig. This year, conflict si Pig. Next year, much may improvement. Much more, kahit paano, mas more improvement si Pig. But still, yung in terms of health, in terms of emotion, hindi pa rin po masyado stable. And wala kasi masyadong good star si Pig energy. Pero, one good thing si Pig kasi may month virtue sila. So, ito yung mga helpful people, good support. Month virtue is partly related also in terms of like teaching. Okay, so either you gain mentors who can teach you, help you, or you yourself, mas more mag-share ka. Ikaw yung mas more mag-teaching. Baka kasi magulat ka na parang, mahina nga yung energy ko, ba't pa ako mag-teach? Pero yung pala nung time nang titeach ka, bigla kang lumalakas. Alam niyo po, very emotional ang mga year of the Pig. When you're being appreciated, you're being affirmed sa mga bagay na ginagawa niyo, lumalakas po yung energy. Okay? So kaya sa mga year of the Pig po, kailangan po go with the flow, spread positivity, okay? Sharing is receiving, lagi natin binabanggit yun, para practice your DHB, okay? Defining a higher value. So ito yun, para sa Pig, especially para lumakas po yung energy niyo. Okay? So silang tatlo po yung dapat medyo maging maingat po sa panahon ng 2026. So sino yung mga lucky? Okay? So meron tayong top 5 lucky sign para sa ating year of the 2026, year of the Fire Horse. Ang una ko po is Rabbit. I know some of you, ba't ang gulo naman? Bakit sa iba? Iba na naman yung kinukwento. Bakit kay Coach? Iba na naman. Okay, don't worry. Kanya-kanyang ranking yan, kanya-kanyang way of explanation yan. Maybe para sa kanya, ito yung 1. Maybe para sa akin, ito yung 1. At the end of the day, at the end of the point, wala pong importante kung sino po yung lucky, sino hindi. Kailangan lang po gawin nating lucky sa ating lahat ang 2026. So sabi nga natin kanina, destiny may be set, but the destination is a choice. And sana po, matapos yung taon ng 2026, tapos kung nakausap ko kayo, nasasabihin niyo sa akin, Coach, year of the rat ako, but 2026 is the most best time ko. Di ba? Yun maganda. Please prove me wrong. Ayoko pong tumama ako pag may mali man tayo narinig. Kasi ayaw po natin may masama mangyari sa atin. Di ba? Kahit naman po ako year of the rat, no? Yun, ayoko pong may bad na mangyari sa akin. So gusto ko matapos ang 2026 that I'm having a best time of the year. Yan. Kaya nga, ang ginagawa lang natin, pag alam natin mahina yung taon, conservative play tayo. Pag alam natin medyo maganda yung taon, then we can also boost. We can also maybe take steps and make some changes. Uy, thank you Rodelma Santos. May nagpadala po ng 100 stars. Thank you. Thank you po. Thank you. Okay, so yun ang mga ilang things, no? Yes, don't worry po. Isa-isahin po natin yung mga animal sign. Okay, inuna ko lang po yung mga dapat maging maingat, especially yung tatlong yun. Okay, and then yung 5 na the best. Okay, so first ko is rabbit, second is the goat, third is ox, fourth is dragon, and the fifth is the dog. Okay, so sila po yung aking ranking. Okay, so bakit si rabbit ang nilagay ko sa una? Because the rabbit, meron siyang special star next year, tapos sobrang dami niyang supporting stars. So kapag ganoon kasi yung case, both external and internal. When you say external stars, ito yung mga flying stars.
When you say internal stars, so yung mga supporting stars. So, the external star, number 1 is the number 8 star. Alam natin, money luck yan. Okay? Profitability yan. Achievement star yan. Okay? So, that means sa mga Year of the Rabbit, may achievement luck kayo. Even, nasa under kayo ng Tai Sui. Even, may affliction kayo with Tai Sui. Kaya nga, doon po sinasabi na hindi po ganun kalakas ang effect ng Tai Sui. Huwag po kayo sobrang matakot doon. Grabe kasi hinipe lang po talaga. Kanina pa po, lahat yung feed lumalabas sa akin, puro Tai Sui. Ganun po siya. Pero yes, in a way, just Tai Sui charm, tapos na yan. Okay? Pero tingnan niyo yung positivity. Ano ba meron kay Rabbit? Okay? So number 1, meron tayong number 8 star. Tapos ang dami yung mga supporting star. Good energy yan in terms of like, meron siya mga like support in terms of money luck, merong recognition, okay? Meron mga support din in terms of like mga success. So, ang daming good stars ng Rabbit. Kaya for me, I can say that this itong coming year, Rabbit is one of the best. Okay? Tapos also, para sa mga Year of the Rabbit, ano lang po, siguro kung meron man tayong dapat bantayan, partly yung health, medyo maging maingat lang tayo. Huwag lang tayo masyadong padalos-dalos. Yan, buksan ko po yung aking ano. Ay, asan na ba yun? Sorry, teka lang po nawala yung aking report. Ayan, okay. Yan, no? So, yun po siya, no? Kaya sa mga Year of the Rabbit, yan, no? May Fortune Virtue, may Lucky Star. Ay, naku, mga Opportunity Star to eh. When you say Opportunity Star, these are meeting people, network, good connections, okay? You have Kenta, Heavenly Virtue. Ibig sabihin, chances of your profession is going up. Pwede mag-skyroar yan. Okay, so that means kung may mga sa profession nyo, success, recognition, this is also can be a good start. Meron kayong support ng heavenly officer, so power, authority. So especially if you're in position of leadership, motivating. Yan. Meron kayong salty pool, it's a likability star. So that means mabilis kayong mamahalin or gustuin ng tao. So alam niyo po, napakaganda ng energy ng Rabbit. Although, kailangan lang mag-ingat tayo sa in terms of like mga conflict, in terms of like sa mga chuchu, mga ganyan, okay? Mga gossips and politics. Kasi, syempre kahit maganda po yung taon nyo, may tendency kasi may maririnig kayo. Ang tanong lang, papatulan nyo ba or not? So, kung time na pinatulan mo siya, okay, that means yung choice of destination mo, mas more finocus mo na pinansin mo yung mga bad energy, bad things happening, despite of all the good things na pwede mangyari sa iyo. So, nung pinractice nyo, nag-BLV ka, you're defining your lower value. Okay? Pinatulan mo yung mga tao sa baba, kaya ka nag-lower value. Dapat wag. Dapat magpahatak ka pataas. Define your higher value. So, kaya kailangan matuto po tayong paano mag-deadma. Okay? Huwag kayong masyado maging sensitive emotionally. Yan yung tulong ng charm sa atin. Kasi pag nararamdaman na nag-hype na yung emotions mo, nararamdaman ng charms yan, dun yung time na ibabalance kanya. Okay? Kaya medyo careful tayo mga Rabbit. Uy, I'm a Year of the Rabbit, Megan Flores. Okay? Yan. So share nyo po yung video Yan. Para marami po tayo matulungan din po. Malinawan po talaga. Yun. Sorry po, hindi po ako nagbablog more on ganito po ako. Talagang mahaba-haba po yung video natin. But educational and I hope marami po kayo natututunan. Okay? The next po natin si Sheep. Binanggit natin kanina, Year of the Sheep. Bakit si Sheep? Okay. Kasi si Sheep yung secret friend ni Horse. Okay? Siya yung kanyang soulmate or best friend in a way. So that means, ang una rin pwede niyang biyayaan ng network, connection, or referral ay mga taong pinanganak ng Year of the Sheep. So that means, datong panahon ng 2026, yan, may mga good support, helpful people, noble people, okay? Tapos, supported by a lot of good stars din. Yin Yang Nobleman, the Good Fortune Nobel, okay? Yan, puro mga noble people yan, helpful people. 6 combined, okay? So that means, ito yung mga panahon na to to grab mga helpful people, good support, mentors. Alam mo, minsan kasi mga Year of the Sheep, nahihirapan sila mag-top dati kasi ang mga Year of the Sheep, service type kasi sila eh. Pag service type, parang, o sige, kapag okay yung boss ko, di okay din ako. Pag okay yung kliyente ko, okay din ako. Pag hindi sila okay, di rin ako okay. Kasi ganun ang service type eh. Diba? Kaya dapat medyo maging maingat po tayo. Tama? Pero because of this year, the horse here, your leader, okay, is your best friend. Your supportive energy. So, magbibigay siya ng mga good support para sa inyo. Okay?
Yan. And you also have the power of the sun. Ito yung gusto ko. Once the sun star goes to your chart, okay, ibig sabihin malakas ka mag-influence, malakas ka mag-convince ang tao. Kasi para ka nagsha-shine. Ikaw yung parang pinapansin or pina-follow. Bakit nga ba mga ship nagiging service-oriented? Okay? So, tingnan natin sino mga ship here. Okay? Magsabi kayo, yay, I'm a year of the ship. Okay? Or, kapag ka nakakarinig kayo ng mga magagandang words, so be it. Yan. Para ibig sabihin nun, minamanifest nyo na. Okay? So, kaya kung pag meron kayong sun star, bakit nga ba mga year of the sheep nagsa-service? Because sa mga year of the sheep, ang kailangan nyo po is word of affirmation. Ang love language nyo po, number 1, is word of affirmation, word of appreciation. Because if you're being appreciated or recognized, lalong may fuel kayo sa passion na ginagawa ninyo, lalo nyo magagawa lahat ng gusto nyo. So ngayon, ano ang pwede maging negative ng sheep? Yan. Ako, ito lang medyo iniingatan ko lang. Sky emptiness. Bakit? Ano yung ibig sabihin ng sky emptiness? Despite all the good things na pwede mangyari sa inyo for the year, wala ka pa rin target goal sa buhay mo. Okay? So parang mamayari, sama nun, mamaya sabi mo, Coach, not the best year, wala akong nagawa. Hindi na kasalanan ng energy ng taon yun. Kasalanan mo na yun. Diba? Sa dami ba naman ang pwedeng tumulong sa inyo? Bakit walang tumutulong o wala ka makuha? Maybe because of wala ka kasing target goal. So, kailangan, baliktarin natin yung energy natin for 2026. Gayahin natin yung energy ng horse. Set the target goal first before you do the process. Set the mission first before you do the execution. Gayahin niyo po yung energy ng horse. Okay? Mas malakas po yan. Alright, no? And then, next animal sign is the ox. Yan. Don't worry po, iniisa-isa lang po natin yung according sa ranking. Okay, according sa ranking, hindi mamaya po dadaanan pa po natin yung ibang animal sign. Okay? Yan. So, year of the ox. Yan. Kamusta naman si ox ngayon? So, ox po, kaya po pinasok natin yan sa top 3 animal sign because the ox also has a lot of good stars din na pwede nagsusupport sa kanya. Number 1, the ox also has the number 4 star. Okay, the number 4 star enhances also good relationship, helpful people, good support. Tapos, hinahabol ko rin kasi yung one of the luckiest or strongest wealth star, which is the dragon virtue. Kasi pag meron kang dragon virtue, yung star itself ng dragon virtue, may katumbas agad yan ng mga 5 na good stars. Number 1, dragon virtue are power and authoritative. Malakas din sila mag-convince. Pag may problema sila, nasusolusyonan na nila. And for how many years na medyo na-down yung energy ng ox, ito yung mga panahon na to, pwede mong baguhin lahat yun. With the support of the dragon virtue and the emperor star, pwede mga promotion, success, recognition, influence, pwede maging malakas. Although kung nahihirapan ka sa year of the ox na gumawa ng ganong klase, nga, malakas nga ako, pero anong gagawin ko? Okay? Then, you need to check. Okay? Kasi service type ka eh. You need to check who are the people you service. Then, tignan mo, expertise mo ba yun? Then, yun yung pabanguhin mo, yun yung i-offer mo. Okay? Yan lang siya. Okay? Kaya, kahit yun naman yung mga stars natin para sa mga ox, very powerful yung energy ng ox. Kaya nilagay ko kayo sa number 3. Okay? Kasi magiging malakas po yung support nyo, malakas yung recognition, despite na this year, kasama kayo sa, meron kayong harm conflict with the Taisui, so magiging maingat lang po kayo sa mga pwede mang harm sa inyo. Ano yun? Mga manggagamit, abusive people. Kasi service type ka eh, hindi ka makatanggi, hindi ka makano. Okay? Yeah, dapat medyo choose the person who you need to serve. Okay? Only prove yourself to the right person. Don't prove yourself to the wrong person. Yun lang po ingatan ng ox. Okay? Health-wise, medyo siguro bantay lang din konti kasi may mga sky danger, meron din yearly conflict star, slight of the three kings yun. Need to be more careful tayo in terms of mga accidents sa mga biyahe. Ganun siya, no? Tsaka sa health po natin. Alright. And then now for the dragon. Okay. Dragon is the number 4 para sa ranking this year. This 2026, okay? So, the number 9 stars, medyo magalakas na star yan, star of influence, star of prosperity, and star of recognition. And also, you have the 8-seat star, you have the heavenly relief, you have the leaf god. So, ang dami rin mga helpful people na pwede rin tumulong sa inyo. Okay? Ito naman, mga tumutulong sa atin, mga nagre-relief. Ibig sabihin, pagka may problema ka, sila yung unang sasalo.
Hindi mo ka pa nga humihingi ng tulong, lumalapit na sila para mag-offer. Maganda to sa mga nagiging investor ng mga dragon. Ano ba, naghahanap ka ng mga investments, o naghahanap ka ng investors, naghahanap ka ng mga rightful people na pwede tumulong sa iyo. This year, more on this 2026, sila yung mas more lumalapit sa iyo kaysa sa ikaw yung lumalapit sa kanila. So, maganda yun kasi you can name your price, you can stand on your, yung ano ba yung gusto mo, di ba, yung ranking mo. Hindi ikaw yung baba ng baba para makisuyo, kundi ba may ikaw yung sinusuyo para pakinggan. Parang ganon. Okay? So, we can say it should be a good year para sa mga dragon. Pero in terms of health and emotion, at saka accidents, yan yung medyo kailangan, challenging lang ng dragon this time. Okay? So, number 1, you have the Sky Dog. Ito yung medyo star na hindi ko lang masyado gusto. At nagkataon na sa dragon siya. Medyo maging maingat po tayo kung meron po tayo mga elders sa bahay natin kasi medyo pronto sa mga sickness or accidents na related sa mga elders. Okay? Then also, we have the mga lonesome stars. So, kailangan huwag tayo masyadong maging emotional, reactive. Okay? Tandaan niyo po, choose your battle. Huwag po tayo sugod lang ng sugod. Okay? At saka yung float and sink star. This is a star of water disaster. Medyo prone tayo sa mga accidents related sa tubig. Okay? Kaya maging maingat po tayo. At saka the blood knife star, syempre, mga accidents that can shed blood. So, we need to be more careful kapag kayo, mga sa sports, or nagtitake ng mga high-risk adventure, maybe not the good time. Okay? Medyo maging maingat lang. Mas more focus tayo sa productivity, especially in terms of career. Kaya kung kayo po yung mga dragon na nasa career, profession, this time talaga, pwede mag-skyrocket yan. Okay? Yun yung pwede natin maboost. Right? So next animal sign is the year of the dog. Yan. So mga year of the dog naman, okay, medyo maganda rin ang taon because the dog is a friend of the horse. So we need to expect din helpful people, good noble people, may 3 combined. So and also 3 generation luck. Maganda rin sa mga dog ngayon also to activate yung mga fertility, to activate yung mga like sa love, mga ganon. Kaya kung sakali lang po, kayo po year of the dog at medyo gusto nyo po maboost yung inyong relationship or mag-expand sa pamilya natin, fertility is not, syempre kung sa couple, fertility yan. Pero in terms of like sa work, sa business, yun po yung parang nanganganak ka rin ng mga tao. So, parang nag-expand ka, hiring new people, expanding your team, yan, pwede rin po yung pumasok dyan. Kasi yung 3 generation luck, pinapalaki niyo yung pinapalaki niyo yung leverage mo. Yun po yung maganda doon sa star na yan. Okay? And then elegant star, it's a star of like good in terms of artistry. So kung kayo po year of the dog at medyo nasa line kayo ng arts, lahat ng klase ng arts, no? Singing, dancing, kasama rin yan dyan, arts of like mga sulat, okay? Arts in terms of creativity, okay? So medyo maganda rin yan, okay? Chances marami kayo pwede ma-produce this year. Although yung nga lang, we need to be more careful sa health kasi may illness star tayo. So, we need to be careful in terms of health related sa mga past issues din, especially related sa mental, okay, sa lungs kasi mahina nga yung mental element this year. And then also, meron kang 5 ghosts and officer charm. Medyo ingat lang po tayo sa mga inggit, naninira, mga backfighters, traitors, especially sa mga babae. Sa mga babae, medyo maging maingat. Yan. Kasi yin star tayo this year. So, medyo prone tayo sa mga yin conflicts. Either babae ang dahilan din kung ba't nagkaroon ng problema, pwedeng babae ang nag-cause, pwedeng masyadong malakas yung feminine energy na parang babae, okay? Like me, ako lalaki ako pero malakas ang feminine energy ko, okay? Kasi masyado akong madaldal. In sharing naman, positivity naman. Alright, okay, sabay defensive no? Alright, sa mga year of the tiger naman, okay, for this 2026 is also good year. Number 6 sila sa ranking. Tiger is good in terms of like sa mga helpful people also kasi kaibigan ng tiger ang horse. Okay, tapos meron kayo national treasure so that can expand money luck. Okay, so network and connection that can also result for more opportunity in terms of doing business or money. Tsaka may golden date ka for this year. So that means lapitin tayo ng money luck for this year. Okay, pwedeng investment, pwedeng extra cash flow. Okay, kaya mga tiger, dapat mas more maging lang tayo. Maging serious sa gusto natin mangyari. Tsaka huwag tayo masyadong nadederail. Kasi minsan ang problema lang ng tiger, minsan, sa sobrang over-security, natatakot na sila gumawa ng something new
kasi masyado sila nakafocus dun sa mga binabantayan nila. Okay? Baka may mga opportunity kumatok this year. So, mag-expand lang po tayo. Okay? Medyo careful lang tayo in terms of accidents. Okay? Especially related to travel. Okay? Tsaka mga injuries related. Okay? And also, ingat din tayo sa mga conflict. Okay? Inggit, naninira. Kasi relationship star meron ka this year. So, chances dumami yung network, pero dumami rin yung mga people na nainggit. Okay? So, wag lang natin patulan. Next is the number 7 sa ranking is the monkey. Okay? Monkey is also good. Hindi po siya bad, no? Originally, itong mga ranking na to, hindi porket pag nasa 7, 8, 9, 10 ka na, malas na. It's just that meron mas mga magagandang stars compared to you. Okay? So, kapag sa mga monkey, this month is also a good month, a good year, okay, for 2026 in terms of like helpful people, good support. You have the golden courage. So that means also may extra money luck, chances may good investment, may earth relief star, so that means may mga helpful people pwedeng tumulong sa'yo, okay, and then meron kang sky horse, okay, anong sky horse sa monkey, so maraming travel luck, okay, kahit ayaw mo mag-travel, mapapatravel ka. Sky horse is also an execution star, so kaya ka lang learn how to execute properly yung mga gusto mo mangyari. Although in terms of accidents, the number 7 star is very strong. Okay, kaya medyo maging maingat kasi may mga signs of accidents tayo. Signs of like health problem also. Tapos also need to be more careful tayo sa mga burglary, manloloko, magdanakaw, scammers. Okay, kasi the number 7 star is burglary star. Eh mga monkey medyo mabilis mabiktima ng mga taong mapagsamantala. Kaya akala natin ng mga monkey tuso. Tuso lang sila pagdating sa entertainment. Pero pagdating sa realidad, sila po yung tinutuso. Sila po yung napapagsamantalahan. Okay? Kaya mga year of the monkey, mag-iingat lang po rin kayo. Okay? Next is the year of the snake. Okay. Year of the snake, originally partly medyo a little challenging for this year. Okay? This 2026 kasi is year of the rat. Hindi po kasi ganun karami ang supporting star ng snake. Especially more on sa health tumatama. Pero in terms of luck, I can say meron kayong small auspicious star. Okay, galing yan sa 24 mountains. You know? So, kapag small auspicious, still, it's a good luck energy. May mga helpful energy, pero more of sariling kayod, sariling produce, okay? Kasi konti lang yung good stars mo eh. So that means very independent ka for this 2026. Ikaw yung much more kailangan magtrabaho, gumawa. Hindi pwede tayo tatamad-tamad, okay? Sa number 9 star is a recognition star na power star, pero it only works pag itatrabaho mo siya. Okay? Pag hindi mo siya tinabaho, hindi po siya mag-e-effect. Yeah, medyo yun lang po yung problema ng snake. Kaya baka maramdaman niyo po sa my year of the snake, it can be a good year, but partly nakakapagod siya. Kaya nga dapat ingatan natin yung health. Kasi meron kayong sickness charm, meron kayong Moye star. Moye star is a very lonesome star. Okay? Tapos that God star. Don't be afraid dun sa word na death, no? But that God star can cause lack of focus, lack of drive. Okay? Kaya minsan bumababa po yung energy ng snake. Okay? Kaya huwag tayong mapapadala sa emotions natin. Rooster. Okay, for the rooster naman, this year, okay, may mga part ng good stars, okay, but although medyo hindi lang po maganda rin yung energy ng star. Okay? The rooster kasi have the number 3 star. Number 3 star can cause conflict, legal problems, legal actions, or related also sa mga very sensitive emotions like mga away, gulo na hindi mo maiwasan. Okay? Kaya ka mga rooster, kapag hindi nyo po problema, huwag na muna kayo makialam kasi baka may tendency madangwit nyo lang po kayo sa problema ng hindi naman po sa inyo. Okay? Tsaka maging maingat po tayo in terms of scandal issues. Okay? Tsaka yung mga away. Kasi chances may mga away po na pwedeng mauwi sa sakitan. Okay? Kaya we need to be very careful on that. No? Although in the positive star, you have the great yin star, one of the wealth star or money star yan. Pero yun nga lang kasi, the difference ng great yin star sa great yang star, which is the sun star, ito moon star kasi ang great yin star. Si moon star, more of maraming mga magagandang idea or opportunity. Pero yun nga lang, kailangan mo na execution. So, kailangan mo rin itrabaho siya. Okay? Red matchmaker, yan. Medyo maganda ang love luck. Okay, so for mga singles, gusto mag-activate ng love luck, marriage luck, fertility, yan. It can be a helpful energy. But control your emotions. And also, the retreating chi. Yun nga lang, yung retreating chi origin is not a good chi.
medyo maging maingat po tayo in terms of like sa ano, yung alam mo parang mabilis tayong nanghihina like that, okay? Or paatras. Kaya medyo maging maingat po tayo sa mga decisions. Wag lang po tayo masyadong alam yung parang nagmamadali or being impulsive. Wag bang papadala sa emotions. Okay? So, that's it, no? Although, kinanta natin kanina yung pig, horse, tsaka rat, no? So, sinabi nga natin kanina sa Year of the Pig, meron kayong monthly virtue, so it's a good star. Pero yung alam, may illness star and sickness star, tsaka may rabidity star. So, we need to be more careful sa mga people na not pwede tayo nakuhid, maisahan. You also have the lesser consumer. Huwag din po tayo masyadong magastos for this year. And then sa horse naman, because this is your own year, normally kasi pag sarili mong taon, may mga conflict energy yan. Okay? Tendency of like, may tendency of mabilis kayong ano, parang, how we call it? Para ka kasi nasa spotlight eh. Lahat ng mata sa'yo nakatingin. So, hindi ka makaiwas. Kaya nandiyan yung mga conflict, siraan. Eh, ang problema, ang kabayo, pumapatol. Okay? Kaya dapat huwag kayo basta-basta papatol. Okay? Huwag kayo magpapadala sa mga words. Yan. But you have two good star para sa mga horse. You have the General Star and the Golden Luck Star. So, money luck is not bad. Which is okay pa rin yung money luck ng horse. Pero huwag ka lang magiging high risk taker or high risk gambler this year. Etong 2026 kasi the number 5 yellow star, pwede man malaki ang pumasok sa'yo, pero pwede rin malaki ang mawala sa'yo. Okay? Kaya dapat maging maingat tayo. Very extreme kasi yung star ng number 5. No? And then last but not the least, sinabi natin kanina is the Year of the Rat. Okay? Siyempre this year, 2026, tayo yung unang kalaban. You need to be more careful in terms of conflict. Not the best time para sugod ng sugod. And also, maging maingat po tayo in terms of disasters and calamities. No? Sa, baka kasi tayo maapektuhan po ng mga calamities din. Okay? And also, shattered star. Ito yung medyo masakit lang. Sometimes you don't get what you expect. Kaya, pinaka-the best yan, what I do. Practice DHB. Okay? Ako, kaya ko sabihin to kasi ako po yung Year of the Rat eh. No? So, mga Year of the Rat na katulad ko, no? 2026, practice talaga DHB. Define your higher value. Think positive, feel positive, act positive. Very important. Why? Kasi the negativity only goes with the negative perspective. So, kaya kailangan lagi tayong positive perspective. Kaso, paano ka nga magpa-positive perspective kung ang mga ina-expect mo hindi naman nangyayari? Then, lower, hindi naman, pangit naman kung ilo-lower mo expectation, right? So, ang gagawin mo lang is lesser your crave. Okay? Because the more you crave, the more you suffer. The lesser you crave, the lesser you suffer. Yun yung practice ng Zen. Kailangan meron tayong Zen mind, Zen heart. Okay? Para ma-practice natin, mapalakas lang natin yung energy natin. Alright? Okay, so I think nakwento na po natin lahat. Naku, grabe, isa-isa ko talaga yung all-told zodiac sign. Then, okay, so may tanong lang yata is ano daw yung mga lucky charm for the coming year. So sinabi nga po natin, meron tayong mga charms like the bracelet and the pouch. Okay, so first the bracelet, we have the power bracelet. Power bracelet, we have two kinds. Meron tayong basic power bracelet na pwede nyo orderin. I think it's only 5,800. Pero kapag gusto nyo customize talaga based sa birthday nyo, same lang po last year. So nasa 7,800 like this. Okay? Ganito yung insura, pero syempre iba yung bato kasi naka-customize po yan para sa inyo. Okay, gagawa rin po tayo ng video para for the power bracelet. Abangan nyo po yun. Yung mga plaque set, yung mga dinidikit po natin, okay, abangan nyo rin po ulit yung bagong video natin. Yung po lumalabas na po siya. Pero kung napansin nyo po, ba't hindi ko pa siya pinopost talaga or ba't hindi ko pa ginawa yung video? Kasi sa next year pa po, February pa po natin magagawa. Kaya ngayon mga bumili na po ng mga Taisoy charms for next year, hindi nyo po pwede gamitin yun ha. Okay? Pag ginamit nyo po yung Taisoy charm nyo po ng 2026, this time, hindi po mag-e-effect yun. Okay? Ang masama po nun, baka may negative pa. Bakit? Kasi ganito yan eh. Ginagamit nyo po yung presidente ng next year. Eh nakaupo po yung presidente this year. Baka magtampo yung presidente this year. Okay? So kung meron ko yung mga Taisoy charms or amulet for the next year, please don't use it first. Okay? Please don't use it first. Masyado na po nagmamadali mga iba bumili na. Okay? Kaya mag-ingat lang po mga tayo sa paggamit. Okay? And then also the pouch. Meron tayong pouch. Pouch po is consists of different amulet. So depende din po yan sa intentions nyo or target nyo. We have all-in-one pouch. Kompleto na po lahat. Or kung gusto nyo po yung mga basic lang, we will be more focused in terms of protection, conflict, accidents,
Yun. Meron tayong half pouch lang, yung basic pouch. Yan. Okay? And then also, syempre, the most important is the prosperity basket. Alright, so tingnan na po natin, baka may other questions pa po kayo before we finish yung ating session. Nako, at ubos na po yung time ko. In general, white and blue ang lucky color for next year para sa lahat. Yes. Okay, this is para sa lahat. Every animal sign, meron pa po kayong mga supportive or lucky color. Okay, mga enhancing color. It will be based on sa book. So, abangan nyo po yung libro po natin. Kunin nyo po yung libro natin, nandun po siya. Pati mga lucky number. Sa mga GYF, nandun po yung sa report natin. Okay? Yan. So, ano po yung other questions? I think nasagot ko na po lahat ng 12 zodiac sign. Yay, may mga nag-i-hey na po. Okay, at natuwa na po sila. Pero lahat po yan, next year pa po mag-i-start ha. Okay, focus yun pa rin po muna yung binanggit natin kanina. Yung month. Okay, doon muna tayo mag-focus. Pang ilan yung rat, coach? Pang last po tayo. Okay, ano pong pangontra sa mga horse this December, unlucky month. Oh, Mary Ann Melad, please abangan nyo po, ipopost po natin maybe tomorrow afternoon or Sunday. Mayroon po ako yung mga pangontra po natin for this December, ipopost po natin. Okay? Yan. Ano po magandang oras? Magandang crystal sa protection ng fire dragon for accidents and illness. Basically po, pag accidents and illness po, we use mga black stones, like yung mga obsidians or sa black tourmaline. Pero kapag base po sa birthday nyo po mismo, pwede tayong gumawa ng protection and healing bracelet na customize po sa birthday nyo. Meron po tayong mga intentional bracelet. For those of you na medyo you want to start on something pero medyo may constraint tayo sa budget, pwede kayo magsimula po sa mga intentional bracelet. Like 2 intention, 2-8, 3 intention, 3-8. Sabihin nyo lang po yung intention nyo. Okay? Pero yun nga lang po, syempre if you want like all-in-one talaga, lahat nandun na, go for the power bracelet. Meron din po tayong lifetime bracelet. Okay? It works din also all-in-one. Pero yung nga lang, the difference ng lifetime sa yearly, si yearly nakabase siya sa forecast reading. So lahat ng binanggit ko kanina, nandun yun sa power bracelet. Ang lifetime bracelet, nakafocus po siya sa inyo. Wala po siyang pakialam doon sa forecast natin. Ang purpose niya is ikaw papalakasin niya. Okay? Kasi pag malakas ka, kahit ano man yung problem sa na pwede mong tahakin, ikaw yung lalampas. Ikaw yung mag-overcome on that part. Yun po yung lifetime. Kaya ako, meron akong yearly, meron ako lifetime. Supporting po siya. Okay? Alright. Haba ng bad luck ng rooster. Hindi naman. Originally, this year dapat certain po ang rooster. Ha? Nasa top 3 po ang rooster. Number 1 nga ang rooster this year. Pero syempre depends kung how energy works, no? How is your perspective? How are the things that happening to ourselves? Ganon. Yeah, marami po kasi mga ganong bagay po. Okay, may other questions pa po ba? I think na-answer ko na lahat. Saktong-sakto. 11 o'clock. Alright. So, I think, number 1, thank you everyone. Okay, so, I think mafe-finish na po natin ang ating session. I hope nagustuhan niyo po yung topic natin for tonight. At kahit pa paano po kayo po sa mga nakanood po for this video, kayo na po yung mga unang nakahapyaw, okay, for the mga energies ng next year forecast, okay? Yan, at inisa-isa po natin by detailed, ano mga stars na pwede mag-support sa atin. Although abangan nyo po, may chances gagawa pa rin naman ako ng mga video siguro per animal sign, okay? Tapos ipopost po natin yun. Pero at least, kayo na po yung mga nauna, okay? At I hope medyo mas more naging kampante rin po yung ating mindset, okay? Na hindi po lahat ng bagay ay may malas, okay? Wala pong malas, okay? Tandaan nyo po, pag the time naniwala kayo sa malas, that's the only time na minamanifest nyo ang kamalasan, okay? Always think positive, feel positive, and act positive. That is the practice of DHV by Coach, no? Yan po. Kaya kung familiar kayo sa word na DHV, tuwing naririnig niyo yan sa iba't ibang tao, alam na po niyo na sila rin po ay nagpa-follow rin po sa mga video natin. Okay? So please also you can use that. Don't worry, itong DHV, wala pong may-ari niyan. Pwede niyo rin po yan ituro sa inyong mga kaibigan, kamag-anak, sa mga anak niyo po, okay? At even sa mga staff niyo, na dapat always positivity. Kasi nasa perspective po yan. Okay? Tandaan niyo po, yung manifestation, okay? Having the right mindset, okay, and having the right heart, no? Feeling, yung importante po yan, and also the right action.
Yan, okay? Practice of DHB. Defining our higher value. Okay? So, again, sa mga interested po, para for the Hello December, abangan nyo lang po, ipopost po natin ngayon sa Facebook or sa Instagram yung mga charms po natin. Then, you can still order it in our Facebook or Instagram or even in Shopee. No? Pag sa Shopee po, pwede kayo mag-message lang po doon yung para for the monthly amulets. Kasi, hindi ko po alam ba't hindi namin ma-post isa-isa eh. Ganun po siya. Lagi kami nagkaka-problem on that part. So, ang ginagawa na lang po namin, we base it on do sa message shop po. Tapos then, binibigyan lang po namin kung ano po yung amulet na kailangan niyo. Okay? Kundi po, let's focus on the Facebook or Instagram. Kasi sa ngayon po, mas nandun po ko nakakapag-focus. Kasi hindi po namin na-handle na po lahat. Medyo nahihirapan po kami i-handle lahat. Hindi ko po kasi mapasa sa tao ko lahat eh. Okay? Gusto ko po, medyo nakikita namin mag-asawa. Lahat po nang nire-replyan namin. Okay? And then also, for those of you who wants to join the GYF, please watch the YouTube channel about dun sa GYF. Okay? All about GYF. Ano ba meron dito? And for those mga GYF members ko, abangan nyo po, renewal po natin. Meron po tayong i-offer ng mga early birds para for this December. Although the first half of December maybe. Kasi kailangan ko po habulin yung mga reports natin. Okay? Yun po siya. Then also, sa mga nag-aabang po ng power bracelet, set pouch, I think si wife ko po nag-post na rin yata sa Feng Shui Sunrise or sa mga nag-inquire po sa inyo, no? Kumukuha na siya ng mga pre-orders, okay, if ever. Para at least may idea na siya kung sino yung mga priority niya first na magbabigyan na. Pero chances ang dating po ng charms is might be first or second week of December po. Okay? Then also the prosperity basket. Yan po, abangan niyo po siya. And also sa mga Tai Sui, napapractice ka ng Tai Sui. So binanggit natin kanina, yes, you can buy, but you cannot use pa po. Okay? You need to wait for the next year to use it. Hindi po kasi magandang ginagamit na natin yung maling Tai Sui sa year ng Tai Sui. Okay? Dapat ang ginagamit pa po natin this year is the Tai Sui of the year, 2025. Okay? Yan po siya. Alright, okay, so I think nabanggit na po natin lahat. So again, thank you everyone sa lahat po nagsubaybay. Okay, sa mga followers ko po na nagsubaybay po for tonight. Okay, at nakisalo sa mga kwentuhan, okay, at kaalaman, okay, in terms of the Hello December and also mga pahapyaw natin for the coming year. Okay, and then don't forget po to like and share this video, okay, to share my page, to share also yung both Facebook and Instagram, and also my YouTube channel. Okay, so thank you. Para mas marami pa po tayong pwede ma-reach out ng mga tao na pwede rin po natin matulungan at bigyan ng gabay. Okay, so thank you everyone. Again, this is Coach Johnson Chua. Let's practice DHB. Define our higher value by think positive, feel positive, and act positive. So, good night everyone. Okay, and see you around. Kapag may time, dalaw po kayo sa store. Bye-bye!